salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po sa examen Yones from batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay pagod ka na ba sa paghihintay? Yan po ang ating Bible verse ito po sa Psalms chapter 37 verse 7. At buksan po natin ang ating puso at isip sa ngalang salita ng Diyos. Sinasabi dito na be still for the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Sa Tagalog, ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabilis sa gumiginhawa sa lakad mo, dahil sa tao nagsasagawa ng masamang pakanan. Teaching number 1, waiting on God is always the best decision. Pinapaalala sa atin ng verse na ito na hindi kailanman maghintay sa oras ng Diyos. Minsan gusto natin madaliin ang mga bagay o gumawa ng sariling paraan, pero ang tunay na karunungan ay nasa paghintay sa Kanya. Kapag naghintay tayo sa Diyos, pinapakita natin na mas pinipili natin ang Kanyang plano kaysa sa sarili natin kagustuhan. Teaching number 2, waiting on God shows our faith in His wisdom. Ang tiwala ay hindi nasusukat sa mga salitang naniniwala kundi sa kakayahan natin maghintay kahit hindi natin alam kung kailan pang paano kilos ang Diyos. Kapag marunong tayo maghintay, pinapakita natin na alam natin na mas alam niya kung ano ang tama, kung kailan ito dapat mangyari at kung paano niya ito gagawin. Teaching number 3, waiting on God will never lead to disappointment. Maaaring mahirap ang matagal ang proseso, ngunit kapag natutunan natin magtiwala sa Kanyang oras, makikita natin na lahat ng Kanyang ginagawa ay may gayon. Ang resulta ng paghintay sa Diyos ay kapayapaan, pagalakan at mga pagpapalang higit pa sa inaasahan natin. Application number 1, do not wait passively, wait actively. Ang active waiting ay nangangahulugang habang naghihintay tayo sa Diyos, patuloy pa rin tayong sumusunod sa Kanya, minadasal, nagtitiwala at gumagawa ng tama. Hindi ito tamad o walang ginagawa. Ito ay pananampalatayang may kasamang action. Application number 2, delight in waiting while trusting in God. Sa halip na mainit o magreklamo, piliin natin maging masaya at mapayapa habang naghihintay. Ang kagalakan ay tanda ng pagtitiwala. Ibig sabihin, alam mong may mga magandang plano ang Diyos kahit hindi mo pa ito nakikita. Application number 3, do your best while praying for God's intervention. Habang hinihintay mo ang sagot ng Diyos, gawin mo pa rin ang bahagi mo. Kung naghihintay ka ng pagkakataon, maghanda ka. Kung naghihintay ka ng kasagutan, magpatuloy kang mananangin. Tandaan, ang pananampalataya ay hindi lang paghihintay. Ito ay patuloy na pagsisikap habang umaasa sa Kanya. Yun lamang po ang aming devotions. Maraming salamat.